Muli po, isa pong mapagpalang araw sa inyo mga kapatid. Salamat sa Panginoon dahil patuloy po tayong iniingatan. Bagamat ang iba ay tinamaan ng COVID-19, pero maraming salamat sa Panginoon dahil marami po ang recovery, and it's a good sign eventually na ito pong ating naranasan ay magtatapos na po. So wag lang po tayo mainip. Okay? So noon pa man sa lumang tipan ay uso na po yung tinatawag na pangingibang bayan. Sa time ni Abraham, ay siya man ay nagpunta sa Ehipto dahil sa time na yon, sa lugar nila ay tagutom. Ganon din si Isaac. Balak niya pumunta sa Ehipto pero siya ay pinigilan ng Panginoon at doon siya sa Gerar pinapunta ng Panginoon. Ganon din po si Jacob, no? Ang buong pamilya niya ay nagpunta ng Egypt dahil on that time ay tagutom sa kanilang pambayan. And praise God dahil yung pong pinuntahan niya sa Egypt ay naroon na po si Joseph na na-provide ng kanilang pong pangangailangan. Meron po kang naalala ng kwento na isang lalaki po na nagpunta po ng US para po magtrabaho. Noon ay hindi pa uso ang Facebook, hindi pa uso yung Messenger, at ang means of communication po internationally ay ang sulat. No? So itong lalaking ito ay sumulat po sa kanyang mga magulang, at nang sulat na yun ay natanggap ng tatay, at tuntua ang tatay, binuksan agad ang sulat, at nakita yung sulat. Pagbukas ng sulat ay nandoon yung picture ng kanyang anak. Tapos tinawag niya kanyang asawa, "Wana, halika rito, Wana. Dali, tingnan mo, ang anak natin, asenso na, may kotse. Nakasandal sa kotse, nakakatuwa." Kaya, tingnan ko nga, so nakita na nanay, tuwang-tuwa si nanay. Tapos doon po sa likod ng picture, ay meron po nakasulat. Noon po uso yung picture, may sulat sa likod para po makatipid sa gramo ng sulat kasi may bayad po yon. So doon na lang sinulat sa likod. Nung binasa ni tatay ang sa likod, ang nakasulat doon, sabi ng na anak niya, "Tatay, nanay, kamusta na po kayo? Ako po ay nagsisikap na maghanap ng trabaho dito. Araw at gabi po ako po ay nagsisikap. Kaya lang po ay hanggang ngayon ay hirap pa din ako makakita ng trabaho. Yung po nakita niyong kotse, ay diyan po ako napasandal. Kasi yung time na yun, ako po ay nahihilo at ako po ay napasandal sa kotse. Buti na lang po at ang may-ari ng kotse ay hindi nagalit sa akin." Sabi ng anak, "Ingat po kayo nanay, tatay. Ang nagmamahal, tutoy." So akala natin umaseso na, no? Yung pala, hirap. Nahihilo lang dahil sa gutom. Okay, punta po tayo sa ating pong topic. Sa ating pong pag-aaralan ngayon. So that time ay tagutom sa Bethlehem. At ang mag-asawang ito ay nag-ibang bayan. Sila po ay nagpunta ng Moab kasama ang kanilang 2 anak. Kaya lang, nung sila po ay naninirahan doon sa Moab, namatay po yung lalaki. Ang pangalan po ng asawa ng lalaki po ay si Elimelech, na asawa po ni Noemi. At ang 2 anak nila ay nakapangasawa po ng Moabita. Kaya lang, isang pagsubok na naman ang dumating sa buhay po ni Noemi. Yung kanya pong 2 anak, after 10 years na kanilang paninirahan doon, ay pareho pong namatay. Kaya nakakalungkot, di ba, no? So nangyari, 3 ngayon silang byuda ang nakatira sa isang bahay. 3 byuda na sila. Kasi nga, lahat ng asawa nila ay namatay. Sabi ni Noemi sa 2 manugang niya, "Bumalik na kayo sa inyong mga magulang. Salamat sa inyo dahil maganda ang pinakita niyo sa akin.
at naging mabait kayo. At sana ay loobin ng Diyos na magkaasawa kayo, muli kayo. No? At sana din ay magkaroon kayo ng isang maayos at magandang pamilya. So, hinalikan ni Naomi ang kanyang dalawang manugang at sila po ay nag-iyakan. Sabi nila, sasama po kami sa inyo. Sabi ni Naomi, wag na mga anak. Matanda na ako at hindi na ako pwede magkaanak para mapangasawa ninyo. Kasi that time po, pag wala yung anak, hihintayin nyo, yung anak para mapangasawa, pero imposible dahil matanda na po si Naomi. At sabi niya, magiging mahirap lang ang buhay ninyo kapag sumama kayo sa akin dahil ako ay pinabayaan na ng Panginoon. So siguro, it could be na ito ay narinig ni Orpah, na pag-isip-isip niya na ayaw niya rin dumanas ng hirap. So ginawa niya ay hinalikan niya ang kanyang biyanan at siya ay nagpaalam na. At dito na tayo magsisimula na alamin ang kapalaran ni Ruth at Noemi. So, ang title po ng ating simple mensahe ay Choose God, Be Expectant of Great Things. Sa Ruth chapter 1 verse 16, sumagot si Ruth, huwag po ninyong hilinging iwanan ko kayo. Hayaan na ninyo akong sumama sa inyo. Saan man kayo pumunta, doon ako pupunta. Kung saan kayo timira, doon din ako titira. Ang inyong bayan ang magiging aking bayan, ang inyong Diyos ang magiging aking Diyos. Your people will be my people, and your God, my God. Sa sinabing ito ni Ruth, ito po ay nagpapatunay na ang kanyang loyalty at katapatan sa kanyang biyanan. Dito ay lumabas ang tunay na karakter o ugali po ni Ruth. Hindi niya hinayaang lalo magdusa ang matanda o mamuhay na mag-isa, kailangan samahan niya. At maaari din mga kapatid, no, na sa kanila pong pagkasama sa isang bahay, ay nakita ni Ruth kung paano namuhay ang kanyang biyanan. At maaari din na na-share din ni Naomi kay Ruth tungkol sa Diyos ng Israel. At siya ay sumampalataya. Kaya sinabi niya, your God, my God. And it could be, no, very possible na tinalikuran rin ni Ruth ang pagsamba kay Chemos. No? Siya po ang chief god ng mga Moabites at sumampalataya sa Diyos ng Israel. So maganda po yung mga susunod na pangyayari, no? Yung ginawa niyang desisyon na siya ay napinili niya ang Diyos ng Israel. Sigurado, mga kapatid, no, na si Ruth din, no? Sigurado si Ruth na naranasan din ni Ruth yung kabutihan ng kanyang biyanan at no wonder kaya gusto niyang sumama dito. Kasi kung ang biyanan mo ay lagi mong kaaway, di ba? Siyempre, hindi ka nasasama kasi hindi kayo magkakasundo. Pero dito, mga kapatid, kitang-kita po natin kung paano po ang naging magandang relasyon nila. Ang testimony ng buhay ni Naomi, mga kapatid, it could be, ito po ang naging basihan sa desisyon ni Ruth na sumama sa kanya. So, kaya, mga kapatid, no, kaya po mahalaga din, no, yung testimony ng buhay natin sa paningin ng ibang tao. Dahil ito ay isa sa mga tinitingnan ng tao para maniwala sila sa ating pagbabago. At madala din natin ang mga taong ito sa pagbabago, of course, sa Panginoon. And don't be shy sharing your testimony and about your conversion. Share Jesus and it will inspire others. So mula sa Moab ay nagbalik si Naomi kasama si Ruth
ang manugang niyang Moabita. Nung dumating sila sa Bethlehem ay simula na ng anihan ng sibada. Now, alamin po natin, dito makikita na yung tunay na pagkatao ni Ruth. No? Alamin natin ang tunay na pagkatao ni Ruth. Tanong, masipag ba siya? No? Tamad? O sosyal? Or pihikan? Or reklamador? O panay lang ang pa-beauty? O chismosa ba siya? Pakialamera? O pabigat? Tingnan po natin, sundan po natin ang buhay ni Ruth. So Ruth chapter 2 verse 2, isang araw, sinabi ni Ruth kay Noemi, pupunta po ako sa bukid at mamumulot ng mga uhay na naiwan ng mga gumagapas. Doon ako sa may likuran ng sinumang papayag. Alam niyo mga kapatid, sa Mosaic Law, sa Book of Leviticus, ay meron pong batas doon na ang mga nag-aani ay hindi dapat sinasagad ang putol hanggang sa ibaba. At ang mga nahuhulog na uhay ng sibada ay hindi na dinadampot. Diba? Naggapas, tapos may nahulog, hindi na yan kukunin ng mga nag-aani. Now, ang purpose nito mga kapatid, ito po ay tinitira nila para sa mga nangangailangan, mga mahirap, mga balo, mga ulila, at mga dayo. So, ang ginawang ito ni Ruth ay pagpapakita lamang na siya ay mabuting tao. Hindi maarte, no? Hindi nahihiya kahit namumulot siya. No? Hindi nahiyang mangangalakal, di ba? Masipag, no? Maalahanin at mapagmahal sa kanyang binang ni Noemi. Siya ang bumubuhay sa kanyang biyanan. Sa mata ng mga taong nakapaligid, siyempre bago ka lang doon, siyempre ang mga tao nakatingin siya, dayo ka lang, you're foreigner siya, Moabite siya. Nakita nila, ang ganda ng ugali ng babaeng to. So maganda kanyang testimony. Siguro sabi nila, napakasipag naman ng babaeng ito. Maaga pa lang, andito na. At hindi alintana ang init. At nakakatawa dahil siya pa bumubuhay sa kanyang binan. So habang si Ruth po ay namumulot, may dumating na isang lalaki. Ruth chapter 2 verse 5, nang makita si Ruth, itinanong ni Boaz sa katiwala, sino ang babaeng iyon? At dito na magsisimula ang love story ni Boaz at Ruth. Maganda to, may love story to mga kapatid. At dito pa lang ay nagsimula nang makilala ni Boaz ang tunay na pagkatao ni Ruth. No? Ang sagot ng kanyang tauhan, natin. Ruth chapter 2 verse 6. Siya po ang Moabitang kasama ni Noemi nang umuwi rito mula sa Moab. Sagot ng katiwala. Nakiusap po siyang makapamulot ng nalaglag na mga uhay. Pinayagan ko naman. Kaya't maaga pa ay naririto na siya. Katitigil lamang niya para magpahinga sandali. Malamang ang first impression ni Boaz kay Ruth ay babaeng napakasipag dahil maaga pa lang andun na siya at namumulot na. At ito po ay opinion ko lang po ito o haka-haka. Baka na noong nakita niya si Ruth ay meron ng something na let's say yung tugudug sa puso ni Boaz. Siyempre, nagsimula na siyang mag-interview at malaman pa yung ibang detalye kay Ruth at parang
mas lalo po siyang humanga, kasi wala pa siya, no? Mas lalo siyang humanga at nakilala ang tunay na pagkatao ni Ruth sa mga sinasabi ng tao. No? May mga kwento. Tingnan natin. Sumagot, sa Ruth chapter 2 verse 11, sumagot si Boaz, sabi niya, Ruth, nabalitaan ko ang lahat ng ginawa mo sa iyong biyanan mula nang mamatay ang iyong asawa. Alam ko rin, iniwan mo ang iyong mga magulang at sariling bayan upang manirahan sa isang lugar na wala kang kakilala. Sabi sa Ruth chapter 3 verse 11, sabi niya, ipanatag mo ang iyong loob, nalalaman ng buong bayan na isa kang mabuting babae. Again, nalalaman ng buong bayan na isa kang mabuting babae. So, in a short period of time, mga kapatid, nakilala kagad nila ang babaeng ito. So, marami na silang sinasabi tungkol sa babaeng ito, puro maganda. No? Walang pangit. No? Puro maganda lang. So, wala silang nakita na nakapangitan na ugali ng babaeng ito. At, mga kapatid, at ito pa ang pinakamagandang statement na sinabi ni Boaz kay Ruth. Sabi niya, sa Ruth chapter 2 verse 12, pagpalain ka na ni Yahweh dahil sa iyong ginawa, gantimpalaan ka naman ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, sapagkat sa kanyang kalumapit at nagpakupkop. Ang Diyos ng Israel, sapagkat sa kanyang kalumapit at nagpakupkop. Sa ganitong statement ay meron din pong confirmation si Propeta Jeremias. Sabi po sa Jeremiah chapter 17 verse 7, but blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. Opo, totoo po, ang word na ito mga kapatid, no? That we cannot rely on our strength, we cannot rely on our limited talent, and we cannot rely on our limited resources. Hindi tayo pwedeng himulay. No? Hindi talaga tayo pwedeng himulay sa Diyos. Why? Sooner or later, dadaan ka sa pagsubok. No? Ang mga great men of God, lahat yan, mga kapatid, dumaan sa matinding pagsubok. So, ano ba ang naging magandang ending ng mga taong ito? 'Di ba? Lahat ay maganda. Why? Because they put their trust and confidence in the Lord. At sigurado, mga kapatid, sigurado po ang buo po ang pagtitiwala ni Boaz sa Panginoon. Ang unang tanong, mga kapatid, talaga bang maka-Diyos si Boaz? Pangalawang tanong, sa mata ba ng mga taong o mga manggagawa, siya ba ay mabuting tao? Tingnan natin. Ruth chapter 2 verse 4, di natagal, dumating naman si Boaz mula sa Bethlehem. Sumanyo si Yahweh, ang bati niya sa mga gumagapas. The Lord be with you. Pagpalain naman kayo ni Yahweh. Sagot nila. Ang ganda ng ugali ng tao. Dito pa lamang, no, ma-evaluate mo na itong si Boaz ay taong malapit ang puso sa Panginoon. Why? Sa bati pala, no? The Lord be with you. Sumain niyo ang Panginoon. God bless you. Diba? At ang ganda ng bati, no? Ang balik na bati ng kanyang mga manggagawa. Pagpalain naman kayo ni Yahweh. No, kung ganito, no, kabait, no, ang magiging amo mo ay ang sarap po magtrabaho. Diba? At kung ganito sana kabait din, no, ang naging hari ng Juda na si Rehoboam, no, na anak ni Solomon, hindi sana nahati po ang Israel. Kaya nagkaroon po ng northern at southern. Dati po, United Kingdom, naging divided kingdom because of this king. Ang sabi ng hari nito, kung natandaan po niyo, sabi niya, kung mabigat ang ipinapasan sa inyo ng aking ama, sabi niya, daragdagan ko pa ito. No? Daragdagan ko pa ito.
kung kayo ay hinagupit ng latigo, aba, sa akin, may tinik na bakal naman ang ihagupit ko sa inyo. Kaya yun, split, no? Israel, kasi marami po ang nagrebelde. Ruth chapter 1 verse 16, nang dumating ang oras ng pagkain, tinawag ni Boaz si Ruth, halika rito, kumuha ka ng tinapay at isasaw mo sa sasa. Kaya't umupo na siyang kasama ang mga manggagawa at binigyan siya ni Boaz ng inihaw na sibada. Kumain naman si Ruth. Siyempre, pa-impress si Boaz kay Ruth, di ba? So, ganyan talaga, no? Kapag may gusto ka sa isang tao, pakita kang gilas, no? Pakita ka ng kabaitan. Well, ito naman si Boaz ay natural po na siya pagmabait. At ang maganda rito mga kapatid, mabait siya sa manggagawa. Prueba. Kasi, nakikikain siya sa kanyang mga manggagawa. Nakikjoin siya sa kanyang mga trabador. Unlike sa iba na bang mayayaman, ayaw nila makipag-join sa kanilang trabador. At ito naman si Boaz ay hindi. Si Boaz po ay napakayaman. At ang maganda sa kanya ay kahit na mayaman, humble pa rin siya. At siya po ay kinikilala sa kanila pong bayan. Now, balik tayo sandali sa sinabi ni Boaz kay Ruth. Sabi niya, pagpalain ka sa Ruth chapter 2 verse 12, pagpalain ka naman ni Yahweh dahil sa iyong ginawa, gantimpalaan ka naman ni Yahweh ang Diyos ng Israel sapagkat sa kanyang kalumapit at nagpakupkop. Sa Diyos ng Israel, si Ruth ay lumapit at nagpakupkop, no? Sa sinabing ito ni Boaz, it could be danas ni Boaz ang kabutihan ng Panginoon. Yung pagkapalang patuloy yung tinatanggap, nararanasan niya. At maari sa lahat ng kanyang ginagawa, patas siya, no? May katapatan, every transaction, meron siyang katapatan. Ano ang patunay? Tingnan natin. Sa Ruth chapter 4 verse 1 and 2, nagtungo si Boaz sa may pintuan ng lusod at naupo roon. Di natagal, dumaan ang tinutukoy niyang pinakamalapit na kamag-anak ni Elimelech. Pinsan, sandali lang, maupo ka rito at may sasabihin ako sa iyo. Sabi niya, lumapit naman ang tinawag at naupo sa tabi ni Boaz. Sa verse 2, tumawag si Boaz ng 10 pinuno ng bayan at inahiyahan ding maupo roon. Now, anong dahilan bakit minute niya ang kanyang pinsan? Ang dahilan kung bakit kakausapin ni Boaz ang pinsan niya dahil sa kultura nila, mga kapatid, ang pinakamalapit na kamag-anak ang siyang may karapatan na bumili ng property sa namatay na kamag-anak. At mapangasawa din ang babaeng naiwan ng namatay na kamag-anak. Sa Ruth chapter 4 verse 3 and 4, sabi niya rito, pagkatapos sinabi niya sa kanyang kamag-anak, ngayong nagbalik na si Noemi buhat sa Moab, nais niyang ipagbili ang bukid ng kamag-anak natin si Elimelech. Sa palagay ko ay dapat mo itong malaman sapagkat ikaw ang unang may karapatang bumili niyon. Kung gusto mo, bili mo yon sa harap ng mga saksing pinuno ng bayan. Kung ayaw mo naman, ako ang bibili. Bibilin ko ang sagot ng lalaki. So mabilis ang kanyang sagot. Bibilin ko. Sabi niya, pagdating sa Ruth chapter 4 verse 5 and 6, ito merong idinugtong si Boaz. Agad sinabi ni Boaz, well, kung bibili mo kay Noemi ang bukid, kasama sa bilihan si Ruth, ang Moabitang biyuda ng ating pinsan, upang ang bukid ay manatili sa angkan ng namatay. Pagkarinig niyon, sumagot ang lalaki,
kung gano'n, ay hindi ko na gagamitin ang aking karapatan sapagkat manganib namang mawala ang sarili kong mana. Ikaw nang bumili. Maari, mga kapatid, nung marinig ni Boaz ang sagot ng kanyang kamag-anak na hindi niya bibilin ang lupa, maari, no, sa kalooban ni Boaz siya ay tuwang-tuwa, no, dahil mapapangasawa niya si Ruth, no, maybe at that time, no, na meron na siyang may kanta kasi, no, the first time ever I saw your face. Baka yung first time na nakita niya si Ruth ay nagkaroon na kagad siya ng pag-ibig sa kanya. Si Boaz po ay single, medyo may edad na, at kaya siguro hindi siya nakapag-asawa agad dahil may hinahanap siyang katangian ng babae na gusto niyang mapangasawa. At ito po ay pananaw ko lang po, no? Hula ko lang po, no? At sa isip ni Boaz ay sigurado, no? Kasi mapangasawa niya rin, no? Sigurado na magiging mabuting asawa si Ruth. Si Ruth ay maganda ang ugali at ang maganda, maraming boto sa kanya. Ito yung maganda na maraming boto, hindi yung maraming naninira. So, ano yung patunay? Okay? Ruth chapter 4, verse 9 and 10, matapos tanggapin niyo, sinabi ni Boaz sa matatandang pinuno sa ibang naroon, kayo ang saksi ko na binili ko kay Naomi ang lahat ng nasa pangalan ni Elimelech at ni Kilyon at Malon. Ang kasama sa bilang ito ay magiging asawa ko si Ruth, ang Moabitang byuda ni Malon. Ito po yung kanila pong response, no? At sila ay sumagot, no? Oo, saksi kami. Sinabi naman ng matatanda, pagpalain naman ni Yahweh ang babaeng iyon at bigyan ng maraming anak gaya ni Rachel at Leah na pinagmulan ng Israel. So maganda na meron pa silang prophecy sa lugar na yon at na maganda ang maging kapalaran ng babaeng ito. Ikaw naman, Boaz, sumagana ka nawa sa Ephrata at kilalanin sa buong Bethlehem. Matulad nawa sa sambayan ni Phares na anak ni Judah at Tamar, ang mga anak na ibibigay sa inyo ni Yahweh sa pamamagitan ng kabataang babaeng ito. So, klaro po, no? Si Ruth ay medyo bata pa. Ruth chapter 14 verses 13 to 14, napangasawa nga ni Boaz si Ruth at inuwi sa kanyang tahanan. Pinagpala ni Yahweh si Ruth kaya't ito'y nagdalang tao at nanganak ng isang lalaki. Sinabi ng kababayan kay Naomi, purihin si Yahweh, binigyan ka niya sa araw nito ng isang apo na kakalinga sa iyo. Maging tanyag nawa sa Israel ang bata. Ruth chapter 4 verses 16 to 17, kinuha ni Naomi ang bata, ang magiling na kinalong at inalaga mabuti. Siya'y tinawag nilang Obed. Ipinamalita nilang nagkaapo ng lalaki si Naomi, si Obed ang siyang ama ni Jesse na ama naman ni David. Wow, no? Meron pala, no? Ito yung sinasabi nila na magiging magandang kapalaran ng babaeng ito, no? Hindi nagkamali si Ruth na sa Diyos ng Israel siya ay napakupkup. Ruth chose the God of Israel. At malamang hindi alam ni Ruth ang magiging outcome ng pagpili niya sa Diyos ng Israel. Hindi siya tumingin sa naging masakit na sinapit ng buhay nila. At why? Kasi pwede niya sabihin, ganyan ba ang Diyos ninyo? Bakit hinayaan niya mamatay ang asawa mo? At ganoon din, bakit hinayaan ng Diyos na mamatay ang aming mga asawa, pati ang asawa ni Orpah namatay din? Pero mga kapatid, ang amazing po rito, kahit na ganoon, pinili pa rin ni Ruth na magtiwala sa Panginoon. Now,
Ano kaya ang dahilan ng pagpili niya? Maari ay marami siyang narinig na kwento, at ganoon din, maari si Naomi ay nagkwento rin sa kanya sa mga himalang ginawa ng Panginoon o yung Diyos ng Israel na kanya pong binabanggit. At mabasa natin sa Old Testament, mga kapatid, na lahat ng dinaanan nilang pagsubok ay naroon ang Diyos. At malamang ito yung kinakwento ni Naomi, na sila ay tumawid sa Red Sea, andun ang Diyos, at hinati ang dagat at sila po ay nakapaglakad. At naman kinuwento sa kanya ito, sila din ay tumawid ng Ilog Jordan, andun ang Diyos, pinahinto ang rumargasang agos at sila po ay nakatawid. Ang walls of Jericho pinabagsak sa pamagitan ng sigaw dahil andun ang Diyos. So it could be lang, maaari lang po na yung faith ni Ruth ay ibinalin niya sa Panginoon. Kaya ang dating Diyos na si Chemos, kinalimutan niya. Why? Kasi dito, maraming himala at marami siyang naririnig na mga pangyayari, amazing deeds ng Panginoon, at ito po ay her decision to have truth, doon po sa Diyos ng Israel. Sa New Testament, naman, at of course, sa New Testament, may mga record po ng mga miracles, yung bulag na tinanong ni Jesus, na kung anong gusto mong gawin ko sa iyo, di ba? Sabi ng bulag, ay gusto ko makakita. Ang bulag ay nakakita, Yung patay ng araw ng nakalibing, di ba? Sabi ni Jesus, palabasin, sabi ng tao, wag po, mabaho na yan. Pero sabi ng Panginoon, Lazaro, lubas ka dyan. Lumabas, buhay, walang amoy. At marami pang himala na ginawa ng Panginoon. Ang tanong, mga kapatid, lahat ba ay mahirap sa Panginoon? May mahirap ba sa Panginoon? Pipiliin ba natin siya o hindi? Sa palagay ba natin, mga kapatid, itong nangyayari ngayon, nahihirapan ba ang Diyos na pigilan itong COVID-19? Maaari sabihin ng iba, hindi niya kaya yan. Kasi global na yan eh. Pandemic na yan eh. Maaari, ang iba dyan yung hindi nakakilala sa Panginoon, maaari ganun ang kanilang sabihin, pero mga kapatid, meron pong sinasabi ang talata. Sa Jeremiah chapter 32, verse 27, Behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is anything too hard for me? Yan, Meron bang mahirap sa Panginoon? Yan ang absolute truth, Walang mahirap sa Diyos. Kapag sa Diyos ka lumapit, o magpakupkop, o magpasakop, mga kapatid, hindi lang material na bagay ang pwede niyang ibigay sa iyo. Kasi mga material na bagay na dito sa lupa, ito po ay pansamantala lamang yan. Pero, pwede naman niya ibigay sa iyo. Kaya lang, siyempre, again, as I said, na hindi lang po ito mga material things na pwede niya ibigay sa atin. Kundi ang mas mahalaga, ang buhay na walang hanggan, kasama ang Diyos magpakailanman. Ito ay buhay na walang hanggan na ipinagkakalob niya sa sinumang tumatanggap, sa sinumang sumasampalataya, sa sinumang naniniwala sa anak ng Diyos na si Jesus. Mga kapatid, lahat ng mga bagay na atin nakikita ay pansamantala lamang. At ito po ay nasulat sa Bible. Ang buhay natin dito sa lupa ay pansamantala. Who knows, Kaya, bukas, next week, next month, next year, wala na tayo. Pero, salamat sa Diyos
sa pag-asang binigay niya sa atin. Na ang buhay natin dito sa lupa ay hindi lang po matatapos sa lupa, kundi ito ay dalhin tayo sa kabilang buhay. Hindi lang po, no, ang buhay natin ay hindi lang sa lupa magtatapos, kundi sa kabilang buhay. Isang buhay na ganap na kasama natin ang Diyos. 1 John chapter 5, 11, 12. At ito ang patotoo. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan. At ito ay makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, meron siyang buhay na walang hanggan. Ngunit kung wala sa kanya ang anak ng Diyos, ay wala siyang buhay na walang hanggan. Mga kapatid, possible po yun kung ang ating Panginoon ay nananahan po sa atin. Siya po ang ating pong kaligtasan. Yes, you can enjoy all these material things, pero yang again, sasabihin ko sa inyo, ito po ay pansamantala lamang. Kaya niya ibigay sa inyo yan. COVID-19, kaya niya pahintuin yan. At hintay lang po natin, no, kung ano po ang plano ng Diyos. At maganda po ang magiging outcome nito. Sapagkat ang Diyos kapag may ginawa, lagi pong maganda. Choose God, be expectant of great things in our life. Tayo po ay manalangin. Panginoon Diyos Ama, at kami po ay nagpapasalamat po sa nabasa po namin, nalaman namin about sa buhay po ni Ruth na pinili niya na magtiwala sa Diyos na buhay. At ganun nga nangyari sa buhay niya, siya ay pinagpala at maraming magagandang bagay pa ang nangyari po sa taong ito dahil siya po ay nagtiwala sa inyo at nagpakupo po sa inyo. Ama, aming dalangin po na marami pong tao ang makasumpong kung sino ba ang aming Diyos na sinasamba. Sino ba ang Diyos na buhay? Sino ba ang Diyos na may lalang ng langit at lupa? Panginoon, marami po, mga tao po na nawalan po ng pag-asa sa nangyari ito. Pero Panginoon, hayaan mo Lord na makilala ka nila, masumpungan ka nila, at ito po, dito magsisimula ang pag-asa nila. Katulad po ni Ruth, dumanas po siya ng mga kapighatian, but eventually, pinagpala mo siya because she chose you as her God. God who is powerful, God who is merciful. Salamat dahil ikaw po yun, Panginoon. Ama, aming pong dalangin patuloy sa mga dumadaan po ngayon sa mga pagsubok, especially Lord, yung mga naapektuhan itong COVID-19. Especially Lord, yung mga kasalukuyan pong may sakit. Lord, we pray for your miracles. We pray for your mercy. We pray, O God, for healing to be upon them. And let them, Father God, to enjoy your goodness, Panginoon. At alam pa namin, Lord, na marami po pong mga kapatid ngayon ang nagugutom. Lord, ikaw po ay merciful God. Ikaw po ang Lord na that you are our God who provides everything. Lord, we pray provision for them, O God. Salamat, Panginoon, dahil ang Diyos namin ay hindi natutulog. Diyos namin, makapangyarihan. At anytime we could come to you, we could approach you, Panginoon, at pakinggan mo, Panginoon, ang aming mga panalangin. Maraming salamat po, Ama. Ito pang mandalangin sa pangalan po ng Jesus. Amen. God bless you po, mga kapatid.
At sana po ay patuloy po tayong manalangin, ingatan tayo ng Panginoon, at huwag po tayong bibitaw sapagkat ang Diyos po natin ay Diyos ng pag-asa. God bless you po. God bless you po.